Mapagpalang araw po, mga kaibigan. Dito po tayo ngayon sa tahanan ni Tatay Hogos sa Barangay 128, Soni, District 1, Tondo, Manila. Ang layunin po ng pagparito namin upang dali ng mabuting balita. Kami po ay magbubulay ng yung salita. Nasa Biblia po. Amen. Pero bago tayo papalaho, tayo muna ay panandali ang awit. Ang awitin natin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami po'y malaya na magbulay ng iyong salita sa pagkakataon nito, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon maghaharap po kami. Siyempre, magpapasko na. Merry Christmas muna sa inyong lahat. Ngayon, kung walang Pasko, wala naman ako magagawa kung ayaw nyo ng Pasko. Basta kung gusto ko may Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat, ano? Actually, kung wala pong Jesus, wala naman Merry Christmas talaga eh. Hey! Wala talagang ano eh, no? Baba. Huwag mo sisipain. Huwag mo sisipain. Mupo ka, makinig ka. Tayo guys, basahin mo nga yung ano, Mateo chapter 1, verse 25. Yun lang po. Isang talata lang. Mateo 1:25. Ayan. Mateo chapter 1 verse 25. Yun lang po. Pakibasa niyo po. Nakita mo tayo, boss? Kita na po. Sige, pakibasa mo lang. Ngunit, hindi siya tinipingan ni Maria hanggang
magsilang ito ng isang anak na lalaki. At si Isos nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. Ang pangalan, Jesus. Jesus, ang pangalan. Ang tanong, sino po yung Jesus na ito? Dito pa rin sa Mateo, Tatay Yogos, basahin mo na yung Mateo chapter 16. Chapter 16, verse 13, 14, 15, 16, 17. Yan, hanggang 17, Tayo Yogos. 15. Mateo 16, chapter 13. Mateo chapter 16. Mula sa 13 hanggang 13, 14, 15, 16, 17. Hanggang 17 po. Pakibasa niyo po kung sino ang Yesus na ito na binabanggit ng anghel doon sa Mateo 1:25. Yan. Yan, nakita nyo na po. Chapter 16, verse 13 hanggang 17. Babasahin na. Opo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng area ng Pilipos, tinanong siya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila sa ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito hindi nayag sa iyo ang sinumang tao kundi ang aking Ama na sa langit. Ayan. Amen. Ayan, ano po? Ang sabi ni San Pedro, na magtanong si Jesus, sino ako sa inyo? Sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, ang tanong natin dito, sino yung Jesus? Ang sagot, anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, merong anak ang Diyos. Si Jesus. Ngayon, ito bang anak ng Diyos? Meron pa bang iba libang kay Jesus? Oo. Tatay Yogos 1:3-16. Pagibasa niyo po. Meron pa bang ibang anak ang Diyos libang kay Jesus? Yan. Tingnan naman natin ang sulat ni Juan sa 3:16 ng 1. Okay, nakita niyo tayo, Yogos, hanapin niyo po. Sapagkat ngayon na lamang
ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ibig sabihin po, si Jesus ay, ano nakalagay? One and only child. Wala siyang mag-isa lang. Solong anak. Ayon sa binasa ni Tatay Ogos, kaisa-isang anak. Sa ibang salin ng Biblia, one and only child. Ibig sabihin, walang kadobol, walang kakambal, walang kapatid. Ganon po yung one and only child. Ngayon, sa Biblia po, may tinatawag na mga anak ng Diyos. Baka naman i-connect ninyo, paano yan? May mga kapatid pala. Yung pagiging anak ni Jesus kay Maria, wala po siyang kapatid. One and only lang. One and only child lamang siya. Tignan nyo po yung Tito, Hebreo 2:14. Ano naman ang nakasulat dito? 2:14. Opo, ng Hebreo. Yeah. Para wag lang po magkaroon ng kalilangan ng inyong damdamin. Ayan, babasahin po ngayon ni Tatay Ogos yung Hebreo 2:14. Babasahin po. No? Opo, sige. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo, ang siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Amen. Ayan. Kung inyong papasinin dito, may tinutukoy na mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos. Yung tinutukoy pong mga anak ng Diyos, ito po yung mga mananampalataya. Na, hindi po sila kapatid ni Jesus sa laman. Kasi sa laman, anak siya ni Maria, solong anak. Kaya po siya ang nakalagay, kaisa-isang anak. Specify. Ngayon dito, yung mga anak pala ng Diyos na tinutukoy, ay mga tao na may laman at dugo. Anong nangyari? Naging tao rin siya, nakitulad sa kanila na may laman at dugo. Kaya, huwag pong palito ang inyong kaisipan. Yung Jesus ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos na buhay. Ang Kristo, sabi ni Pedro. Ibig sabihin, ikaw ang tagapagligtas ng tao, ang anak ng Diyos na buhay. Yan po ang Kristo. Si Juan naman, ibinigay ang kaisa-isang anak. Yung kaisa-isang anak, yun ay anak po ni Maria sa pagdadalang taon niya sa pamamagitan ng Santong Espiritu, hindi sa pamamagitan ng animon nila ni Jose. Kaya wala pong laman at dugo ng tao si Jesus. O tingnan ninyo. Tayo boss, balik ka sa Mateo. Mateo chapter 1. Verse 18. Tayo boss.
Mateo chapter 1 verse 18, 19. 19, 20, 21. Yan. Hanggang 21 po, pag-ibasa niyo po. Yung dinadalang pinagbubuntis, dinadalang tao ni Maria, hindi sa pamamagitan ni Jose na kanyang asawa, na kanyang mapapangasawa. Kaya po, si Jesus po ay solong anak. Ayun, pag merong tinatawag na mga kapatid ni Jesus, yun po yung mga mananampalataya na po. Maging yung naging kapatid ni Jose kay Jose at Maria, kapatid niya lang po sa laman kay Maria. Okay? Pero yung pagiging solong anak po, hindi po nababago yun. Kasi baka maging malikot po ang inyong kaisipan, kaya inuunahan ko na kayo. O, nakita mo na, Tatay Ogos. Nakita na po. Pag-ibasa mo nga yung Mateo 1:18 hanggang 21. Ay, Mateo 1, 1, 8. 18 hanggang 21. Sige. Ito ang naganap ng pinanganak si Kristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ang nakakatandang ng nakadakdang ng mapakasal tao. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 19 po. Hanggang 21, Tatay Ogos. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose, ang kanyang mapapang asawa, at ayaw niya nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala si Maria siya ay mula sa Espiritu Santo. Tama niya? 21. Oh. Magsilang siya isang batang lalaki at si Jesus ang pinangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanila mga kasalanan. Amen. So, maliwanag po, ano? Ililigtas. Kaya nga po siyang anak ng Diyos na buhay, ang Kristo. Ibig sabihin, tagapagligtas siya. At anong nakalagay dito? Mula sa Espiritu Santo. Kaya wala po siyang kapatid sa laman kay Maria. Ibig ko sabihin, kasi po ang kaisipan ng tao kasi, siyempre kung ikukwento natin kasaysayan, after niyang may panganak si Jesus, nagtalik na po si Maria at Jose. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at babae. E di anak ni Maria yon, kay Jose. Kapatid nila si Jesus. Pero si Jesus po, bugtong nahanak. Tandaan nyo, walang nangyaring animon kay Jose at Maria. Kasi pinagbubuntis niya, nagmula sa Espiritu Santo. Kaya sabi niya, tagapagligtas. Kaya Panginoong Yesus na pinanganak,
ni Maria, siyang Kristo, ayan, kababasa lang ni Tatay Ogos, tagapagligtas. Kaya kung wala pong tagapagligtas, walang Pasko. Bakit may Pasko? Kasi po lahat tayo nagkasala sa Diyos. Makasalanan tayo. Sa totoo lang. Lahat ng tao na bubuhay sa mundo, lahat po patungo sa isang lugar lamang. Ang impyerno kung tawagin. Yung impyerno po yun ay everlasting punishment. Walang hanggang kaparusahan. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, pinadala si Jesus upang ano, ang sabi ni Juan 3:16, ang sino man sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos doon sa langit. Lahat ng manampalataya kay Jesus, yung maniwala kay Jesus, yung totoong Jesus sa Biblia, sila po yung magkakamit, sila yung papasok sa kaharian ng Diyos. Tatay Ogos, Mateo chapter 25. Kaya nga, wala po siyang laman at dugo si Jesus. Nakitulad, ang sabi sa Hebreo 2:14 kanina, nakitulad sa mga anak ng tao na merong laman at dugo. Ngayon, lahat ng sasampalataya kay Jesus, yung nakasulat kay Jesus, tignan nyo po ang binabanggit dyan ni Jesus. Sa sila aakyat. Sa langit ba? O sa apoy ng impyerno? 25 ng Mateo, Tatay Ogos, chapter 25, verse 31, 32, 33, 34. Yan, hanggang 34 po. Pagibasa nyo po ngayon kung saan sila papasok. Yung mga lahat na nagsisampalataya sa ating Panginoong Yesus. Yung tinatawag doon sa Hebreo 2:14, mga anak ng Diyos kung tawagin. Mga taong may laman at dugo. Yan. Diba? Ay, 31 tayo. Babasahin. Aba. Sa makaluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ang manghil, uupo siya sa kanyang trono ng kalawalatian. Sipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ang ginawa ng pastor ng mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan at mga tupa at sa kaliwa naman ay mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala sa aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ng kaharian ng hinahanda para sa inyo mula pa ng nilikhain ng daigdig. Amen. Ganyan lang po, Tatay Ogos. So, maliwanag po, ano? Yung nasa kanan, yung mga tupa, yun po yung mga nagsisampalataya kay Jesus. Sila po yung anak ng Diyos sa laman na tinularan ni Jesus. Sa sila akyat sa kaharian ng Diyos. Kapag isa kang mananampalataya, pag pinaniwalaan mo yung nakasulat lahat kay Jesus, yun ang magiging reward mo pagdating ng araw. Akyat ka sa langit. Pero kung ano-ano pa ang mga kinapit mong mga aral na wala naman sa katotohanan, ay delikado ka dyan, kaibigan. Tandaan nyo, bugtong na hanak. Pag sinabing bugtong, walang kadobol, walang katripleto, kaano man, wala. Kung meron man kayong makikita, mababasa ng mga anak ng Diyos,
Ito yung mga mananampalataya lang po, gaya natin. Hindi tayo kagaya ni Jesus na pinanganak siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo wala po tayong ganun. Opo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa amin ng iyong bugtong na anak. Siyang aming Kristo, siyang aming tagapagligtas. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, awit po tayo ng isang awitin. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng itong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo dati, di mapapawi kailan pa man. Sa puso diwa tayo isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Kami po'y pinakain mo ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa kaliman ng mga nanonood ng video ito. Hindi pa po ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya. Buksan mo po ang kanilang puso at isipan at iayon mo po sa iyo kalooban. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan po. Lahat naman po ay kinuha natin sa Poemen Bible. Kung meron kayong ganito, sundin nyo po kami. Dito po tayo sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. God bless us po. Thank you for watching. So po si Brother Marlon po. Ako naman po si Brother Manny Bautista. Sila naman po yung pamilya ni Tatay Hogos. Ayan po. Yan po si Tatay Hogos, ang head of the family. Opo. God bless us all po. Nawa, sana maulit pong muli. Yan, naimbitahan po namin kayo na mag-exama rito. Opo, ng Bible study. God bless us all po. Bye-bye.